Meron pa tayo partner isang panauhin ngayon. Ay, meron pa ba? Oo, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, ihahabol natin si Sir dahil tumataas din ang inflation ngayon, partner. Ay, oo naman. Oo. Si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po. Good morning. Yes, and Doris po. Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Jesse at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir, medyo bumilis po yung inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong March. Ano ho ang basa dito ng Trade Union Congress of the Philippines? Bumibilis ang presyo ng mga bilihin, halos lahat nagtaasan na, hindi lang yung sweldo. So ang purchasing power bumagsak na eh. PSA na rin ang nagsabi na ang piso noong 2018 75 centavos na lang ngayon. So ang tansya namin, doon sa ating mga minimum wages, nawala na sila ng halos 130 pesos na purchasing power. Kaya kami nananawagan na muling balikan ng Kongreso yung dagdag na 200 pesos at in the meantime, sapagkat nakakatanggap na yung ating mga transport sector workers at vulnerable sectors ng 5,000 na monthly subsidy, ay pantayan yon para naman dun sa ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Opo, pero pagbilis ng inflation at kung meron mang gagawin na mitigating measures, hindi naman agad-agad po eh. So paano po makakaagapay? Tama po kayo, no? Kaya kinakailangan talaga na in the meantime, kailangan may salbabida para agapay itong ating mga manggagawa, no? Especially ating minimum wage earners. Sinabi natin noon, hindi na sapat yung kanilang sweldo, lalo na ngayon, no? Kaya kinakailangan ng isang mabilisan na subsidy. Gayun din, nahihirapan din yung ating mga middle income earners. Sila yung talagang nagbabayad ng buwis din kasi ang minimum wage earners wala namang income tax. Oo. Yung ating mga middle income earners, sila nagbabayad ng buwis pero wala rin silang natatanggap na kahit anong suporta mula sa pamahalaan sa gitna ng crisis na ito. Talagang tinatamaan sila. Kaya nananawagan nga kami doon sa mga SSS, sa Pag-ibig, kasi yung GSIS tumugon na Meron silang 3 months na loan amortization refund. Sana pantayan man lang yon ng mga SSS at GSIS kasi karamihan ng ating mga middle income earners, sila yung may mga loans din para makaagapay naman. Oo, pero papaano ho natin yan ang pagsasabayin lahat? Ano po, habang tayo ay namumroblema doon sa pagtaas nga po ng mga presyo ng bilihin, wala naman dagdag sahod. Ano ho sa palagay ninyo ang pwede pa o reasonable na pwedeng gawin ng pamahalaan nang mas ma-address nga po yung problema doon sa walang ayuda na natatanggap ang nasa middle class na nagbabayad ng taxes? Opo, panahon na rin para pakinggan ng pamahalaan. Hindi lamang yung panawagan tungkol dun sa excise tax sa petrolyo, pero yung panawagan na repasuhin din yung value added tax, no, yung VAT, kasi may buwis ka na dun sa sweldo mo, binubuwisan ka pa sa lahat ng binibili mo gamit yung sweldo mo na yon. So tingin namin overtax at underserved yung ating mga, lalo yung ating mga middle income earners. Kaya meron kaming panawagan yung sa VAT, especially kahit simulan muna sa kuryente kasi inaasahan na itong April na monthly bill natin ay tataas daw ng 2 piso hanggang 4 na piso per kilowatt hour. Di yun po ay nagtatranslate sa isang typical household ng 400 hanggang 800 pesos na dagdag dun sa ating electricity bill. Pero kung tatanggalin natin yung VAT doon, malaki pong kabawasan doon, makakasagot dun sa nakaambang pagtaas din ng presyo ng kuryente. So tingin namin sa pamahalaan, no, hindi naman pwedeng nangalang yung ating mga manggagawa at ating middle income earners. No? Wala na sila sa ayuda, wala silang kahit anong aumento sa sweldo, pero pati ba naman buwis, hindi pa rin magawa ng pamahalaan na buwasan man lang kahit bagya. Alright. Harinawa ay mapakinggan po tayo dahil tayo, partner, tayo yung mga Nasa middle. Nasa middle Oo. Nakailangan din naman ng ayuda. So, harinawa nga ay mapakinggan tayo. In the meantime, Sir Julio, maraming salamat po. Sir Carlos Miguel Oñate. Ayan. Thank you. Thank you po. Ayun, partner. Napakahirap. Napakahirap. Kung magiging title ng kanta yon, ang song ay Kailan kaya magkakaayuda? Taas pasahod. Pero totoo yung sinabi ni Sir Carlos Oñate na
overtaxed, underserved. Tama, Oo. totoo yan. Kaya lang, yun na nga, yan ang kinakaharap natin. Paano natin mapapalitan ng agad-agad nang sa ganun ay maramdaman natin ang epekto niyan. Kaya naman, gusto nating magpasalamat sa 16,000. Hindi ba ito Shout 60? Oo, shout out sa ating mga nanonood Maraming at salamat nakikinig po, sa YouTube Oo, channel sa natin. YouTube. Thank you. Marami pong salamat sa pagsama sa amin everyday sa inyong umagahan. Pero Yan. partner, maisingit ko lang ha. Go! Ang binabati ko po yung Cruzat Clan Oy. na magkakaroon ng family reunion. Ako, hindi ako makaka-attend din. Kailan daw? Kailan yan? Sa April 11 to 12 dyan Oo. sa may sitio na Payong Laia, San Juan, Batangas. Dyan Oo. talaga galing yung mga talaga root ba? namin. Native ng Batangas ang Oo. karamihan Bakit sa mga hindi Cruzat. ka naman pupunta? Ay, ito malakihan yan. meron kasi tayong appointment dito, partner. Meron ng nauna yung lakad natin ng Oo. pero sana